Napag-usapan natin kanina ang tungkol sa success at value. Na ano nga ba ang kahalagahan ng dalawang ito? At ano nga ba ang unang training ground dito? Kaya naman, mas palawakin pa natin, makakasama pa natin sina Coach AJ and Miss Veronica. Welcome Ayan. back. Yay! Eto na nga. Yan. Ang pamilya, ang unang paaralan ng respeto, pagmamahal, at pananagutan. Diyan natin natututunan ang paggalang sa nakatatanda, pag-aalaga sa isa't isa, at pagtutulungan kahit mahirap. Tama ka dyan, Kuya Efren. No? Diba? Hindi lang kailangan perfecto ang pamilya para maging valuable. Ang mahalaga, present, intentional, at may malasakit. Well, kasi nga, kapag maayos ang pundasyon sa bahay, mas handa tayong humarap sa mundo. Yun. Eto nga, bakit nga ba ang pamilya ang first school? Kasi naman, dito yung una natin natutunan ng mga bata kung paano magmahal, lumispeto at makitungo. Tama. Diba? Kaya nga, bago pa ang eskwela, ang tahanan ang ating unang classroom. Totoo Ayan. yan. Yan na. Yun, kung paano natin sila pinapalaki, Right. yun din yung mapapakita nila pag lumabas sila sa bahay natin. Unang teacher nga tayo. Yes. Ayaw Oo nga. ng guro. Tayo ang unang guro. Teacher. It's not about yung sinasabi mo sa mga bata, kundi yung pinapakita mo. Kasi that's one way, that's the most effective way of teaching, by example. Ako, maalala ko nung maliliit sila eh. Lagi ko sinasabing, I love you, kahit paulit-ulit. Hindi dahil wala sa ano, pero gusto ko yun matutunan nila na pag lumaki sila, yung magiging positive sila, nagsisay sila ng I love you. So, tapos ina-avoid ko talaga yung mga negative na words talaga. Ako thankful tsaka grateful. Yes, Yun yung yan. lagi kong inalagay sa ko. Kasi when you are thankful and grateful, Magiging masaya Domino ka, effect. tsaka respectful. oo, mabilis kang sumaya. Na makikita mo kaagad Small yung mga things na value appreciate mo. Yes. Small things na appreciate mo siya. Right. Siyempre, bago tayo turuan ng mundo, tinuruan muna tayo ng pamilya. Correct. Kaya minsan naman, siyempre, pag nasa school tayo, yung may mga teacher naman sinasabi na, ganyan bang papapalaki sa'yo ng parents mo? Laging ganun. Na pala sagot ka, may ganyan, di ba? Parang, bumabalik pa rin sa atin, di ba? Parang, It oo reflects. nga naman, It nare-reflect, di ba? Talaga yun eh. Pero meron din yung parang, uy, ang ganda-ganda naman ng pagpapalaki ng magulang mo sa iyo. Sarap pakinggan. Di ba? Ganun na naman. Sinong nanay mo? Sinong tatay mo? Si Ayan. Mats mo. Oh, ano Kaya nga sabi nila, May taong kaya nga ito, nagtatanong ng gano'n. values daw are caught, not just taught. Tama. Mas natututunan ng values sa nakikita. Yan, Hindi I lang agree. sa sinasabi. Tama. Yan. Kung paano mag-usap ang magulang. Paano humarap sa problema. Yung At hindi mo syempre, papakita sa mga anak mo na ginagaya ng nag-aaway bata. kayo. Oo nga. Yung as much as possible, hindi nila makikita na nag-aaway kayo o may problema kayo para at least sila, mas magiging secured sila na okay yung family nila. Oo. May natandaan ako dating commercial eh. Oo. Mata ng Ginagawa bata. ang matatanda. Matatanda. Parang ganun, Diba, parang ganun. Ay ginagaya ng Ginaga- bata. Yeah. Tanda ko, di ba parang, ano yun eh? Ulit-ulit Paulit-ulit yun dati Sa nung campaign. batch. Magka-batch kasi kami kaya namin nauunawaan Isang eh. commercial Di yun. ba? Amen. Yes, yun yung sinasabi na kung anong ginagawa ng matatanda, yun yung ginagaya ng mga bata. Kasi para sa mata nila, yun yung Tama. tama. Yun Oo. na. Tama So naman. that's leadership by example talaga. Right. Anong values ang natututunan ng anak kapag nakikita nila ang magulang na nag-uusap ng mahinahon, may respect? Respeto, di ba? Hindi nagsisigawan. Sigawan. Or tinatry natin na hindi sila ma-involve kung hindi naman makakatulong sa kanila. 'Di ba? Kasi minsan may mga problema na tapos nag-uusap kayo, naririnig ng bata. Eh kung hindi naman makakatulong sa kanila, dapat hindi nila naririnig. May naalala lang din ako, di ba pagkausap mo, kakilala ko to eh, nakausap niya yung asawa niya ng sobrang walang respect. Kaya yung anak niya, Mawalan ng respect. kinausap yung nanay niya, nawala na rin Ganun respeto. daw. Kasi Oo, wala nakita niya eh. Okay. Parang Akala, ganun akala siya, nila di ba? okay lang yun. Oo. Kala niya okay. Kala niya okay. Yun Kala ang niya akala- normal. Yes, Kaya nga akala nila yun ang ginagaya. normal. Sa, according to study nga, yung 7 years, first 7 years, formative years yun eh. So yung na-absorb ng Nakikita nila mga is bata. mga tama. Saka there's subconsciously na-adapt nila yun. It becomes a programming dun sa brain Drain. ng bata. So
very important na careful tayo doon sa ano yung papakita natin. Hindi lang yung sinasabi, yung pinapakita natin, pinapa-feel natin. Kasi for example, may mga bata na example, no? Takot silang mag-take ng risk. Kunwari sa business. Bakit nagiging takot mag-take ng risk ang isang tao? Possible na nung bata siya, pag nag-fail siya, pinapagalitan siya. Sinisisi sa Sinisisi. Sinasabihan na Review eh. bad things ang naririnig niya. So, paglaki, Yun yung nasa ano na mind yun, niya eh. nasa subconscious. Unconscious. Register na. And kahit hindi siya aware, that person is naka-program siya na takot siya in taking any risk. Yung sa pag mindset sa bata, ako may natatandaan ko nung nag-aaral pa ako, may mga classmates ako na talagang super pressured sa magulang nila kasi kailangan honors, kailangan Oo top. nga, di ba may ganun? Pero if we do that, we're setting that child for failure sa paglaki niya. Kasi sa mundo, sa totoong mundo, sa business world, sa paglabas nila ng eskwelahan, hindi it's not all about maging top eh. Yes, true. It's about winning, and when you fail, you get up again. Yes. Yung resilience na maka-go through ka dun sa ganong journey. Kaya coach, dyan pumapasok yung paano ka makikinig, magsasalita, mag-agree to disagree sa family. That sometimes, ang kids, or tayo, we tend to hide. Totoo. Because we are very afraid of yung pagalitan, mag-disagree yung parents dun sa gusto ng bata. Kaya we tend to hide it. Kaya napaka-importante rin sa atin na pinapaliwanag talaga natin sa mga anak natin kung bakit ganun yung decision natin, bakit hindi tayo pumayag na ganito, para hindi yung basta ka na lang, hindi pwede. Kailangan somehow papaliwanag mo rin bakit, para at least maiintindihan nila kung bakit yun na naging decision natin. Oo. At Tapos saka, hindi lang yes, basta, yes. basta. Hindi yung basta no lang. Kailangan somehow make them understand bakit. Bakit lagi na lang ako napapagalitan? Bakit siya hindi? So, ang in-explain ko po yan sa anak ko, habi ko, kaya feeling mo, ikaw ang laging napapagalitan. Kasi yung life mo, yung story mo, ikaw yung main character dyan. Ang gumagawa. Ikaw ang kinakausap ko kasi ikaw ang may nagkamali. Ikaw yung napapagsabihan ko. Pero nung pinagsabihan ko yung kuya mo, nandun ka ba? Hindi mo alam. Nung pinagsabihan ko sa hindi mo rin alam. So feeling mo, laging ikaw, kasi ikaw yan. Hindi ko kailangan i-announce sa lahat na, pinagsabihan ko si kuya mo. Hindi. So, be rest assured na pag pinagsasabihan ka, dahil kailangan. Pero hindi dahil ikaw lang. Kaya lang feeling mo ikaw, kasi ikaw nga yun. Di ba po? Yun po. Yun, kaya din, ma'am, siguro, kailangan ipasok din natin sa family natin yung pagtuturo ng minsan okay lang na magkamali. Yes. Pwede Kasi talaga. parang ito yung safe core mo. Parang ito yung safe place mo to tell. Kasi sometimes Maging honest talaga sila. sometimes they're telling it to other people but you don't know because you're afraid of your parents. Dapat mas talaga na maging honest sila, kasi pag hindi sila naging honest, mamaya ang laki na pala ng problema nila. Saka lang nila tatawagan na mommy help. Yes. Too late And we are na. very Too late surprised na. Too late that the na. problem is so big Oo. already. Kasi dapat assure kayo na wala kaming gustong sa inyo kundi mapabuti kayo. Walang parents na gugustuhin mapahamak ang anak nila. Yes. Yes, tama naman. Paano nga ba nakaka-apekto din Ito ngayon. ang emotional safety sa confidence ng mga bata? Ano yan? Follow Very through important dyan. yan kasi tama yun, no? Yung communicating to them na it's okay na magkamali, ganyan. And it goes even if nag-achieve yung bata. For example, nag-achieve. Madalas, ang sasabihin lang ng magulang is, ang galing-galing ng anak ko, I'm proud of you, etc. etc. Pero, according to experts, dapat daw, we ask them, aside from just saying yung achievement nila or sabihin na ang galing-galing mo, aside from that, we also ask them, how do you feel about it? Yes. Yes. Dapat yun ang So how do you tanong feel about it? That's more important kasi Yes. dun nila napaprocess nila
how do I really feel about success? Right. Kasi madalas may mga bata na hindi ganun ang approach. So, pag yung success, okay sila. Pag nag-fail sila, Hindi nila matanggap na. Oo. So, both ways, maging successful sila, mag-achieve or mag-fail, the very important question is, how do you feel about it? No? So, yun, I think it helps build the confidence nung bata. Or una, hindi lang yung confidence yung may self-awareness siya na kumusta nga ba ako every time I achieve something? Kumusta nga ba ako every time I fail? Aware sila, hindi sila lost, no? Yes. And aside from that, naririnig nila yung assurance or, from their parents. Yes. Oo. Ako talaga, Ay, ganyan ako. Na Agree ako sa- somebody cares. Agree ako sa question ni, ni Sagot. Coach AJ Ni na Coach. how do you feel? Oo. Kasi yun nga, doon nagre-reflect yung karakter ng tao eh. Yun, doon yan malalaman eh. I think it calls probe. Nagpo-probe ka. Malaking You tulong wanna- yun eh. Probing. Kasi you have to know the real problem. Doon kasi nagkakaroon ng chance, ng opportunity for communication. And we all agree na ang communication is very important, yan. Important. No? In a home, in a family. And madalas sa mga bata, hindi sila nag-speak up pag hindi mo sila tatanungin. Tatanungin. No? Kaya it also helps in checking yung mental state, Yes, mental I do. wellness ng mga anak natin. Na how do you feel about it? Pero Coach, let's face it, hindi lahat ng families may ganyan eh. Yung may time na mag-usap ang bawat isa sa loob ng family. Diba? Yun ang nakakalungkot. Yun. But kailangan talaga, it's about time na magkaroon tayo ng time. Yeah, kailangan intentional eh. Yun. Kasi when we become intentional, whatever setup we are in, situation, Yes. makakagawa tayo ng way. Huwag tayong mawala dun sa idea na walang perfect. Yeah. Ayan, ayan. Eto na nga, dito natin Ayan. makikita kung paano tayo makitungo sa kapwa Correct. kahit hindi natin kamag-anak. Yan. Yun. Yes, sabi nga Diba? nila, a valuable person in the community is someone who is tumutulong kahit walang kapalit. Yan, parang mga kapitbahay ko. Oo. Lumirespeto kahit may pagkakaiba. Nakikibahagi kahit tahimik lang. Ayan. And hindi mo kailangan maging sikat. Ito, take note. Hindi mo kailangan maging sikat para maging mahalaga. Minsan, sapat ng pagiging mabuting kapitbahay. Ay, tama naman. Di ba? Tama. Just like ganun Ay, yun. yan. no? Pwede naman. na ulam isang Oo araw. nga. Mars, baka naman meron ka dyan. Hindi, pero totoo po yun. Kasi nasa abroad po ako for 21 years. So, yung environment na nakita ko, iba na. So, nung umuwi po ako dito ng pandemic, yung nagtayo nga ng restaurant po, tapos from time to time, may mga batang lumalapit, hingi ng pagkain, kakatok, ganyan. So, parang naano ko na, siguro dinala ko ng ama dito uli para makita ko kung ano yung, saan ba kailangan tayo. Siyempre, eto na nga yung tanong ko. Actually, tanong sa ating lahat. Yan Anong klaseng tao ang gusto nating maging sa pamilya natin? Ang hirap naman niya. Next question po. Mabigat yun, mabigat. Hindi kumasagot. Hindi, actually talagang Mabigat. napaisip din Mabigat ako. na tanong yun, ha? At syempre, anong marka ang gusto Yun, no? nating iwan sa komunidad? Kaya naman, kung maayos ang value sa pamilya, Yan, gusto ko to. maayos ang kinabukasan ng komunidad. Di ba? Di ba? Ito na nga. Ayan. Ito gusto ko. Para sa mga ating viewers. Sa viewers naman natin. listeners. Anong value ang gusto mong matutunan ng anak o pamilya mo hindi sa salita, kundi sa kilos? Message nyo kami, ha? Yeah, para message. comment lang po kayo para namin na sa susunod. Pipili kami ng magandang sagot, ha? Oo, Yes, yeah. Point of view ng ating mga guests. Ang ganda nung napag-usapan natin, no? From success, value, self-worth, family, Family. community, may parenting, paano. So, ako, for me, all of this all boils down sa leadership. No? And there's this thing called self-leadership. What do you mean by self-leadership or you leadership? It means you are a person of value Right. who sees others as valuable, and that's why you are also adding value to them. Right. So, ganun
if I will summarize yung discussion natin, if us as parents or as leaders of our families or our home, if you think that you are a person of value at nakikita mo na yung anak natin, yung family natin, family members, yung community members natin ay mga tao rin na may value, we will be very intentional in adding value to them. Right. No? And I think if it starts from the home, it will translate to wider reach. No? Sa akin naman, kung sa simula pa lang na sa family pa lang natin, na-instill na natin sa anak natin yung how to value yung sarili natin, yung mga tao sa paligid natin, paglabas nila, ang buong komunidad, hanggang paglaki nila, is magiging maganda talaga yung mundo natin, hindi lang sa community. So yung pinaka root natin from home is talagang dapat maging maganda. At paano magagawa natin yon is, una-una, syempre, talagang i-ano natin yung love sa family natin, sa mga anak natin, respeto, at saka sa akin, napaka-importante, yung bawat gagawin natin, we always inuuna natin yung faith natin kay God, na kung ano man yung gagawin natin, outside or sa bahay natin, basta in-entrust natin sa Kanya, everything will be magiging okay. Kung ano man yung mga mapagdadaanan nila, makakayanan nila yon kasi strong sila physically, mentally, internally, spiritually po. Yan. Saan po namin kayo makakontakt sa inyong business mo na Okay, Resto po ba yung yun? seafood restaurant po namin, nagsiserve ng Cajun sauce, Ay, ang na sarap niyan. special sauce sa Cabuyao, Laguna po ito. Sa may Banli, Cabuyao, Laguna. And then, meron din po tayong Tisay's Gourmet. Kung mahilig po kayo sa mga gourmet tuyo, gourmet tinapa, meron kaming dried pusit na gourmet, meron tayong laing. Ma'am, meron pupuntahan ka namin. Taga-Laguna kami. May malapit punta sa inyo, po yung kayo. dalawang ito. Yes, ano pa ba? Spicy adobo tahong, meron po tayo. So, available po yan. Message nyo lang po yung Tisay's Gourmet na FB page namin. Tisay's. Tapos yung The Seafood Shack restaurant, message din po kayo, nagpapadeliver din po kami. Hanggang Quezon City, pwede po tayo mag-deliver. Wow. baka naman. Baka naman. Yes, sa Actually, susunod po. Sa susunod, pwede kong i-feature dun sa, sa segment ko po. Coach Coach AJ. AJ. You can reach me via my social media, socials, AJ Bajola Official, at AJ Bajola Official. So, if you want to ask something or if anything na pwede natin tayo makatulong, let's connect, no? Okay, yun. Thank you.